Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Teka. Okay. Okay, good afternoon. It's already 4:45, 4:50 in the afternoon. Good morning, good afternoon at good afternoon po sa aming guest kay Baby Pontabella. Meron po siyang ide-demonstrate sa atin. Yun po. At saka ito po ang aking partner, Nova. Okay, sa mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa buong mundo. Ako po si Nova Season. Welcome to Love Notes and Memories dito lamang po sa Kakampi Online. Ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At syempre, mayroon tayong guest dito, no other than Miss Baby Pontabella. Hello, good afternoon po everyone. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Baby Pontabella ng TESDA Accredited Trainer. Okay, so ayan po si Miss Baby Pontabella. At syempre mamaya po ay may idedemo si Miss Pontabella na kung saan kayo po ay matututo. Pero syempre bago yan, narito po si Miss Treasure o Miss Paraluma dito po sa Love Notes and Memories. Okay, it's your turn, Miss Paraluma. Hello. Meron po akong babasahin sa inyo ngayon. Pero iba-iba po kasi. Hindi ko maintindihan kung ba't puro hiwalayan ito. Puro hindi tayo mag-intindihan sa mga ganyan. Pero ito po, ipapakita ko na, babasahin ko na po sa inyo ang saan yun? Ang unang letter po ay ito po kasi ay galing kay Nori. This is ano po, Miss Treasure, ano po ba ang dami ng sperm? Oh my God. Para po dumami ang sperm nyo is carrots. Yung po ang kakainin nyo, carrots, sibuyas, lettuce, and pepino. So, it's okay po, cucumber, ganun po. Okay po yan. Kung gusto po nyo spicy, kayo na po ang magdagdag para po maging spicy ang inyo pong mga kakainin. Para po okay. Ano po? At saka siguro po maintindihan, kaya pwede po nyo akong tawagan kung ano po ang dapat nyong malaman sa akin. Pero tatanungin lang po nyo ako, no? Wala pong ibang reason kung ano ang dapat nyong sabihin sa akin. Yun lang pong konektado dito sa ating program. Ayoko po ng kung ano-ano. Ano po? Ang susunod po ay ito. Tinatanong po sa akin ni... Ay, ano ba ito? Ang tinatanong ko po ay galing po ito kay Marita ng Pampanga. Miss Treasure, ano po ba ang dapat, yung pong asawa ko kasi ay hindi tumitigas ang kanyang penis. Ano po ba ang dapat kainin niya? Alam mo,
pwede niyang kainin ang buto ng kalabasa. Alam mo niyo yung buto ng kalabasa, hindi po puti yon. Yung po, pwede niyang kainin, buto ng kalabasa, and then, luya. Luya po. At saka po, dark chocolate. Yun po ang pwede niyang kainin. Luya and dark chocolate. Iyon po. Para po maging gumanda ang kanyang pagdaloy ng dugo niya. Ganon po yon. At saka, tinatanong din po nyo kung ano ang pampadami kung ano ang size. Alam mo po, ang size po natin, ang Pinoy po kasi, ang size po kasi niyan is 5.5 to 6.2. Yun po ang normal na size niyan. Kaya po, hindi po natin po pwedeng sasabihin nila na ganire, maliit. Yun po ang pare-pareho. Pero na lang nga po kung mataba sila, kasi po mataba. Pag po kasi mataba ang lalaki, wala po talaga yon. Talaga po lamad na po yun. Walang-wala na po talaga. Kasi po dahil yung tiyan nila, kaya kakapraso po talaga. Kaya wag po kayong maghahanap ng ganon. Kung ayaw po nyo nang gusto po nyo yung malaki or okay, wag po kayong kumuha ng mataba na malaki ang tiyan. Tiyak na tiyak po na maliit yun. Wala pong mangyayari. At hindi po natin po pwedeng palakihin yun. Yung hanggang doon na lang po yun. Kung payat, yan po ang maganda, payat. Na walang tiyan po, diretso, matangkad. Yan po kasi ang maganda kung gusto po nyo. Ang kuha naman po kasi, hindi naman po kasi sa sex lang at saka sa size ang pagmamahalan natin, di ba? Tayo po kasi nagmamahalan para kung talagang tunay po ang ating pagmamahalan para magkasama tayo, mahal natin ang isa't isa. Ganun lang po, no? Miss Treasure, bayaw ko po, adik, gusto po namin na ipakulong na at yung sister po namin ay palaging binubugbog. Okay lang po ba kung isumbong namin sa barangay? Ay iyon naman po kasi pwede naman po yung isumbong yan sa barangay. Pero sister po nyo yon ay bayaw po nyo, mag-usap-usap muna po kayong pamilya bago po kayo magbigay ng kahit na anong solusyon doon o yung kasagutan doon sa problema nyo. Kasi po iyan relatives nyo, bayaw mo, baka naman po lalong hindi magkaintindihan yan pag isusumbong mo agad sa barangay. Dapat po kayo muna na family ang mag-usap-usap bago po kayo magpunta sa barangay. Kasi po kung kasi magbabaranggayan kayo, para po kasing hindi totoo yung barangay ninyo na yan dahil po mag-aaway-aaway lang po kayo. Imbis na magkasundo-sundo kayo, mag-aaway lang po kayo. Pero kung sure po kayong adik ang inyong bayaw, pa-check up po muna ninyo para malalaman po ninyo kung totoo siyang adik. Kasi po mahirap po agad magsabi ng adik siya na hindi naman. Di po ba? Mahirap po yon, no? Ikaw, Miss Nova, anong masasabi mo doon? Adik daw yung kanyang kuwang, gusto nilang ipakulong. Adik yung kanyang partner? Oo, adik yung bayaw kasi niya nagsusumbong. Gusto niya ipakulong yung kanyang kuwan, yung kanyang bayaw. O anong masasabi mo doon? Dahil sabi ko kasi mahirap yung ganun agad-agad na siya yung magbibigay ng dapat sa barangay, huwag munang magbaranggayan. Sa kanila munang family, di ba? Iparehab muna yung husband ba yan? Partner niya? Yung kasimbayaw niya, adik. Binubugbog ang kanyang kapatid. Hindi ka talaga nakikinig. Teacher, alam mo teacher, kailangan, siyempre kapag ka binubugbog, talagang kailangan magreklamo muna sa barangay. Kung kailangan ireklamo, syempre, dadaan muna sa, di ba, magbibigay ng summon yung barangay. Then, after that, pwede mag-decide kung kailangan iparehab muna or
ikulong. Yes. Ayun, ganun. Oo, Kasi okay. kung i-issue naman ng certification to file action ang barangay. Ganun. Okay. Miss Treasure, boyfriend ko po, di na nagtanda. Palagi ko po siyang pinatatawad. Kaya lang po, ginagawa po uli niya yung ayaw ko na mambabae siya. Okay lang po sana kung may pera na magagastos. Kaya lang po, sa akin din niya hinihingi yung pera niyang pinambababae. Hindi po yata maganda yon para pong ginagago na niya ako. Tama yun. Para ka na ginagago. Dapat kasi, ano ang iyong dapat gawin doon? Sa akin kasi, hindi maganda yung ginagawa sa iyo na parang ginagago ka nga, yung sinabi mo na yan, pero ang akin is, kung ako yun, parang ayaw ko na sa kanya kasi ikaw ang gumagastos Kawawa ka naman kung ikaw ang gagastos doon sa boyfriend mo. Hindi ka mahal niyan. Baka may babae yan na sinusustentuhan din. Bukod sa iyo, may babae siya, sinusustentuhan niya. Ganun yon. Mahirap po yun. Yun ang masasabi ko sa inyo na hindi dapat na ginagawa niya sa iyo yung ganyan. Marami po kasing nangyayari yung ganyan na sa girlfriend niya kinukuha yung panggastos sa pambabae niya. Hindi po, wag po ninyong sasanayin ang boyfriend nyo na kayo ang hinihinga ng pera na panggastos sa kanyang babae. Oo, yes naman. At syempre, bago mo ipagpatuloy yan, Miss Treasure, narito si Miss Gansi Pabalatsi. Hi po mga beautiful ladies, sabi niya. And also sabi niya, yes, love means accept kung sino siya at kung ano ang kanyang pagkatao. Ikaw, Miss Treasure, sabi ni Miss Gansi, ang love means accept. Ibig sabihin, acceptance kung sino daw siya. Okay lang yun Pero kapag addict na yung tao, ma-accept mo ba na addict yung magiging karelasyon mo? Ayoko. Of course, ibang usapan yan. Iba naman yung usapan na yun. Kung addict naman yun, bago kami magsama niyan, at bago kami makipag-boyfriend ako sa kanya, patitingnan ko muna siya, kung okay siya o hindi. Kasi, baka mamaya sa akin mangyari yan. Oo. Ipapag-drug test ko muna siya. Pero, kung mahal ko pero kung hindi ko siya mahal, hiwalayan ko na yan. Sayang lang pang babayad ko sa drug test. Yes. Di ba? Ang lalaki naman, pag mahal mo talaga, bibigay mo ang dapat sa kanya. Pero kung hindi mo mahal, ba't mo patutulungan? Diha mo na lang siya magpa-check up sa sarili niya. At kung hindi mo makita ng pagbabago, hindi na yun ibig sabihin na mahal ka o may pagmamahal pa sa'yo. Oo, syempre naman. Pero alam mo, may babae talaga yan pag ganyan sa iyo. Basta't nagloko ang lalaki, may babae pa yan na iba bukod sa'yo. Ganon. Hindi kasi, ang lalaki kasi hindi magloloko kung walang babae na meron pang nilalandi sa iyo. No? Kasi alam mo, ganyan ang lalaki Gusto niya, may nakita siya. Iniisip niyan, magagago niya yon, makukuha niya agad-agad. Ikaw hindi ka makuha-kuha. Di kukuha siya ng makukuha ka agad. Ganun yon. Tapos pagkatapos nun, babalikan ka niya, wala, may virus ka na. Yes, Diba? tama naman yung sabi ni Miss Gansi dito. But if addict siya, no way na lang. O naman, kung makikita mong pula yung kanyang hasang, pula yung kanyang mata, bakit pa? Diba? Oh yes naman, Hindi siyempre. mo ipagmalaki, diba? Oo, totoo. Hindi talaga po pwedeng ipagmalaki yung ganyang klase, di ba? Hindi mo ipapagmalaki yung taong ganyan ang ugali, di ba? Ganun yon. Kaya ako, galing kay Terry ng Makati. Ayan, yung Terry, sa akin, kung ano yung nasa sa puso mo, kasi hindi ko naman kita kilala, na sumulat ka lang sa akin,
Pero kung ano ang nasa sa puso mo, iyon ang dapat mong gawin, no? Pero yun sa amin kasi para lang ikaw bigyan ng ng konting payo, no? Yun lang ang aking masasabi sa iyo. Kaya mga kaibigan, kapag kayo ay may problema sa romance, loving, sa mga relasyon, ayan po si Miss Treasure. Papayuhan niya po kayo. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa programang Love Notes and Memories. At bago mo pagpatuloy yan, Miss Treasure, baka naman ay pakilala mo. Sige. Ano. Okay. Ma'am. Okay, papakilala ko po muna ang aming guest na si Baby Fontavella. Yes, siya po ay ang business po niya ay yung sa rose acrylic flower po yon, rose acrylic flower. Meron po siyang ipapakita sa inyo kung gusto po nyong siya gusto po niyang gawing business niyo yan, pwede po kayong magpaturo sa kanya. Sabihin lang po nyo kung kailan po ang gusto niya at saka kung may pwesto po, okay lang naman po siya. And then kung gusto po rin po nyong gawing business, siya po ang makakapagsabi sa inyo kung magkano niyang ibibigay, ganun po yon. At saka sa lahat ng mga naggegeto po, eto po si Baby Fontavella. Yes. At bibigyan po kayo ng paano malalaman ang paggawa ng flowers na yan, acrylic flowers. We let her talk now, Miss Baby Fontavella. Okay. Dito po sa acrylic flowers. Okay po, maraming salamat po, Ma'am Paraluman Okay. and Ma'am Nova. Nagpapasalamat po ako at ako ay nakapag-guest dito. Violeta Baby Fontavella from TESDA, accredited trainer po, since 1993 up to present. So, marami po akong mga skills na tinuturo. Mga massage, hilot wellness, food processing, soap making, candle making, at marami pa pong iba. Ito pong sinasabing paggawa ng rose flower beads. Acrylic rose flower beads po ito. So, maganda pong pagkakitaan. Ituturo ko po kung paano ginagawa. Mamaya-maya po ay tuturuan ko po kayo at kung anong mga materyales ang mga gagamitin, kung saan po binibili, kung magkano yung starting na puhunan. Thank you very much. Ayan. So later po ay sasabihin po ni Miss Fontavella, Miss Baby Fontavella, kung ano yung mga materials na gagamitin at kung magkano yung pwedeng pambili ng materials at kung paano ang paggawa. So babalikan po muna natin si Miss Treasure sa kanyang susunod na love notes. Okay. Galing po ito kay Lulu ng Binyan. Miss Treasure, may may friend po ako na malikot kamay. Kahit po sa department namin, nangunguha siya ng pwede niyang makuha. Palagi po daw niyang ginagawa yon. Sabi po, sa tuwing magkakasama-sama kami, minsan po, isang araw, ay may nakita siya na kinuha ng mani, kinuha na mani at candy na nakabalot sa lalagyan. At siya po ay nakakahiya po siyang kasama. Hindi po maganda yon, Miss Treasure, kasi po sa mismong mall po niya kinukuha yung mga gamit na yon, ipinapasok po sa bag niya, inihuhulog. Ano po ang masasabi mo sa ganong klaseng tao? Alam mo po, yung ganyang klaseng tao po, yung kanyang ganyang klaseng tao ay lumaki na po siya ng ganyan. Hindi po niya yan magagawa kahit saan na
na siya po hindi, kasi po kung iyan sinasabihan niya ng magulang niya at binibigyan siya ng gabay ng magulang niya, hindi po siyang magkakaganyan. Kasi po, gusto po niya yan na gawin yan. Pag hindi po siya nakagawa ng ganyan, tandaan po niyo, kumakati po ang kamay niya. Ang gusto po niya gawin lahat palagi. Lahat ng makikita niyang gamit sa mall. Ang sabi nga po niyo ay may kinuha siyang mani at saka sa mall. Ano po ang dapat nun? Hindi nga po yan titino dahil nga po ganon ang mangyayari. At saka isa pa po, nakakahiya po yung mangyayari sa kanya na palaging ganon ang ginagawa niya. Na tuwing magkakasama kayo, ganon ang ginagawa niya sa mga lahat na magkakasama kayo. Nakakahiya pong kasama yan. Pag ganyan po ang kasama nyo, wag po nyo samahan yung ganyang klaseng tao. Ugali na po yan, nilakihan na po niya yan, hindi na po yan magbabago. At kahit ano po ang mangyari, sabihan po niyo yan, hindi po kayo susundin. At kasi nga po, kumakati ang kamay niyang magnakaw sa mall. Ganun lang po, no? Ikaw, ano masasabi? Kasabihan nga natin, ang pagsisinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Parehas lang na masamang pag-uugali yon. Kaya kung yan ay magnanakaw, di siyempre hindi nakakabuti yan. Okay? Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa Love Notes and Memories. At paki-like and share lamang po. Just keep on watching. And of course, nandiyan pa rin po si Gansi Pabalatsi. Okay, so bago tayo magpatuloy, Miss Razor, ipa-introduce na muna natin kay Miss Baby kung ano yung mga materials na okay. Flowers. Tama po ba, Miss Baby? Yung acrylic flowers? Opo, yes po. Acrylic beige flower. Ito po yung mga gagamitin natin. Petals. Wait. Okay. RV, okay. Wait lang Okay, so i-present natin. Ito yung presentation, RV, ng mga materials sa Okay, so ito yung petals. Ito yung rose. Ito po yung pinaka natin, rose flower beads. Large size po siya. Bali 4 na piraso. Ito po yung medium na rose flower beads. 6 na piraso yung gagamitin natin. Meron tayong beads, rose buds. Yes. Ito po yung ating sepal. Ito yung leaves. At yung ating stem na gagamitin. Kailangan din po natin ng wire. Number 18 po. Ito po yung ginagamit sa sampayan. Number 18 po ang size niya. So, bali 12 inches lang po yung haba. O, pwede rin 10 ang gusto nyo. Meron po tayong nylon string. Number 12 po ang gamitin nyo para hindi masyadong matigas o malambot. Kailangan po natin ng copper. At po ito yung pambaluktot ng ating wire and scissor. Yan po yung mga gagamitin natin. Okay, so yan ang materials, isang scissor at saka cutter. Dalawang cutter yan, Miss Baby? Isa lang po. Okay. Okay, so tignan po natin yung presentation. So, paki-focus, RV, yung presentation ng paggawa ng acrylic flowers. Pwede itong gawing negosyo. At yung mga ayaw namang gumawa, ay pwede po silang bumili kay Miss Baby. Meron din pong bilihan nito. Mamaya sasabihin po natin. Yes po. Kung saan binili. Yung mga materials. Okay po. So, ito po yung nylon natin, nylon string. Kailangan po natin itong maliliit na Saglit lang. Okay.
Bali, parang tinatahi na din po natin, backstitch lang po ang ginagamit. So, ibubuhol lang natin muna sa unang beads. Buhol natin ng mabuti, 3 buhol po siya. 3. Tapos po, yung next na ilulusot natin ulit, yung pangalawa na, lulusot lang po natin sa butas. Then, balik natin. Pasok dito sa unang beads. Rose beads. Then, yung pangatlo, ito na po. Papasok po ulit natin sa... May butas naman po yan. Malaki naman nakikita nyo. Then, ilulusot natin. Parang nananahin ng ano po. Ng damit. Backstitch. Yan po. Okay, nasusundan naman po ni ma'am. Then, lusot po dito para pumasok doon sa kabilang butas. Ano po, para mabuo. Kaya ba, ma'am? Dali naman po. Pag nagawa mo, yun na po yan. So, yan po. Meron na tayong isang nabuo. Ayan. So, Ayan kung po. pag gumawa po kayo, ay kailangan Opo. pagtiyagaan nyo talaga. Ibubuhol niyo po yan ha, 3 buhol uli para hindi Oo. siya sumabog o maghiwa-hiwalay. Ayan. Nakikita naman po yan sa butas. So, Ayan. 2 ganito yung gagawin natin. Buhol lang po ng 3 buhol. Puro 3 buhol. Opo. Yung pagkakabuhol. Diinan niyo po hilahin niyo mabuti Yes po. para hindi maghiwa-hiwalay. Then, ikakat na po natin. Parang mag-asawa magkakahiwa-hiwalay. Oo. So, ito po, kakat natin. Huwag masyadong isasagad. Mm-mm. Pero masarap isagad. Oh, syempre. Oo. Ito na po yun. Pagka natapos na, ito na yung yan. Iyan na po yung kinalabasan, gano'n? Apo. Lang yung Ayan. bukas. Okay. Ayan. Ito na po. Sa yung malaki po, ganun din ang gagawin. Yung 4 na piraso. Ito po yung Oo. 2 tig-3. Mula po Ayan na sa po maliit. yan. Oo. So, pag natahi na po natin, kukuha na tayo ng alambre. Number, Oo. ano po ito? Number 18. 12. 18 yung yung size na size ng alambre, yung sampayan, 18 Yes. po. Kasi pag yung 16, mas makapal po yun. So, so flowers na to, sagad na yung pagkakatali. Opo, okay Tapos, na yun. okay na So, yan. Next, ang tutusipin sukat na. naman po, masarap yun mamaya. Ang sukat naman po is 12 inches, Oo. pwedeng 10. Depende po sa inyo. So, lalagyan natin ng buds. Ito po, yung rose buds. Rose buds. Ayan. Buds talaga ang pronunciation yan. Opo, rose buds. Ayan. Tapos, ibabaluktot natin para mag-lock. Mhm. Para mag-lock siya, hindi siya humiwalay. Yung ginawa po natin kanina na ganito, Yes. itutusok po natin yan. Masarap tusok yan. 2. Yan. Ayan po. 1. Tapos, ito 2. Dalawa. Ito na po yung yung large size. Yes. Yung pong 2 medium yan. Oo. So, yan na po. Lalagyan natin ng sepal. Ito po yung Yes. sepal. Ang ganda. Oo. Yan na. Bibiin lang po para maganda yung maikpit po siya. Lagyan natin ng stem. Isang Oo. stem. Uy, hirap puso ta. Parang nabulag ako dun. Oo. Teka po. Konting... Yan. Masundan kaya yan ng mga... Pero pwede naman po kayong Pwede ano po. magpaturo sa kanya. Apo. Ito po yung leaves ang susunod. Tapos isang stem uli.
Madali naman po ito pag natutunan nyo at malaki ang kikitain nyo. Mm-mm. Sa mga senior po, hindi naman lahat ng senior nasa isang sulok lang ng ating bahay. At least nalilibang pa sila. Naliligaw na, kumikita Kumikita pa. pa. Kung hindi kaya nyo, patulong po kayo sa mga anak nyo or apo para maging negosyo. So yung stem po, Gawing bali negosyo. 11 pieces po yung ilalagay natin. Pag gusto kasi niyang matututo talaga yan at gagawin ilang business. Opo. Ganon. Ito lang po yung pinagkakakitaan naming mag-ina. Gumagawa kami. Tapos, online pong binibenta. Meron din po sa bahay, mga nagpupunta, tinitinda nila sa palengke. Lalo na po sa mga okasyon ng Valentine's, Mother's Day, graduation, mga giveaway. Pag December po, yan po ang kalakasan. O kaya yung mga dibu po, kung anong kulay yung motif ng damit, tineterno po nila yan. So ito na po. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tapos po, bali isasarado na natin. Hilahin lang po mabuti yan ha, para hindi lumaylay o yung lumuwag. Babaloktot po natin yung alambre. Ikakat po natin ng cutter. At ididiin po natin para hindi siya makabuka. So, ayan na po. Pero masarap yung makabuka. Ayan na po. Tapos na po. Ang benta po nito, 50 hanggang 75 pesos. Oo. Ang puhunan, opo, Pero pwedeng ibenta ng 100 pesos. Pwede po itong, ang pinakapuhunan po, mga 2,000. Marami na po kayo magagawa. Kahit start lang ng 1,000. Yes. Okay na po. Para nag-iibang kulay doon. Focus mo Ayan na to, po. RV. Ayan, ito to. Ibang kulay. Oo. Nagbibuan. Ah. Oh, Ayan. Ito. Ayan, oh. Oo, yan na po yung mga ginawa. Mga light po yan. Sa kanya po yan. Tinan mo po. Dito lang po niya ginawa yan. Ito po, wala pang 10 minuto yata. Oo, nagawa Napakadali na. po niyang gawan. Kung alam po talaga nyo. Pwede na po kayong magnegosyo sa pamamagitan lamang ng ganito, para lang kayo naglalaro, para lang kayo naglilibang, may negosyo na kayo na pwedeng pagkakitaan. Okay. Pwede po ibalot to ng yung Plastic, plastic. Ng, yes. Yung katulad sa mga, yung Valentine's, meron po siyang, Oo. ito po. Cover, just like this. Ayan. nakabalot na. Kasi, pag binenta mo siya, kailangan, ito po. Lagyan mo na ribbon. Ito po yung yung plastic. Ngayon, kung ano yung motif, halimbawa sa dibo, kung pink po, ayan po, ang ipapagawa sa inyo. Kung ano po yung gusto sa dibo. At yung iba pa pong okasyon. So, ito na po, Ito finished na po yung products. finished Ayan. products. Ngayon, ang itatanong naman natin kay Miss Baby ay kung saan sila pwedeng makabili. Ang Pwede ba yan? bilihan, ang bilihan po nito sa may Quiapo, Tiague, sa DIY. DIY po yung store, isang malaking store siya doon. Makikita nyo na po lahat ng kung ano yung gusto nyo gawin. Merong paggawa ng bracelet, ito po, ako lang gumawa nito. Oo. Necklace, bracelet, ito po. Mga rosary, bags, wallets, ginagawa ko po yun. Makakarating na po ng Australia. Oo. Doon na kami pupunta ni Miss Treasure noon. Pero ang binili naman namin yung mga earrings, yung mga ganyan. Diba? Marami siyempre. po doon. Oo. Mura lang po ang presyo nila. At ang layunin naman po dito sa programang ito at ni Miss Baby ay upang makatulong sa hirap po ng buhay. Lalong-lalo na ngayon, Miss Baby, buwan ng kababaihan, alam mo Opo. naman na ang laki na iambag ng isang wife, di ba? O kahit yung mga ordinaryong mga kababaihan na gustong makapag-sideline or having their extra income,
ay pwede nang gumawa ng Opo. ganito. Sa ngayon po ay meron ng mga naka-schedule sa akin na kababaihan para po ituro sa bawat barangay. Sa Bulacan po kasi ako. Oh, yes. TESDA Diginto po. Opo. So yung mga gusto You can give your hotline number. Oh, kung gusto po niyong mag-order sa kay Baby Pontavilla, ito po ang aking number. Sa akin po yun, kayo tatawag. 0922-874-8778. Yan po ang aking number. No? Pwede po nyo akong tawagan. Tawag lang po tungkol po sa business, ha? Hindi po kung ano-ano, ha? Kasi po, pag po ako tinawagan nyo, ano? Anong SIM daw? 0922 Smart yan? Smart? That is Sun, pero smart na yata ngayon. 0922-874-8778. Iyon po ang aking number. Meron po akong isa pang number, kaya lang po, hindi ko pa po pinapamigay kasi po, dalawa po yung, hindi ko po kasi kabisado pa. Yun po. Kaya, magsabi na lang po kayo sa akin kung ano po yung gusto nyo para po masasabihin ko po kay Miss Baby. Best friend ko po siya, taga Malolos. Ako po, taga Bulacan po kami pareho. Siya po sa Giginto. Ako po ay may bahay din po ako sa Giginto. Sa Malolos, ganon. Kung saan po, kung taga saan po kayo, ayun, puntahan lang po nyo ako doon sa aming bahay, no? Siguro naman po, alam naman nyo yung bahay ninyo, namin, pag Malolos, taga Malolos kayo. Yung iba lang po ang hindi ko sinasabi ang bahay ko, no? Mahirap po kasi pag hindi mo kilala yung bahay, yung tao na sasabihan mo yung bahay mo, mahirap po kasi, ayoko na. Ako po kasi, yung bahay ko lang po kubo, yung pag nakita po nyo, ganun po. Mahirap pong magsabi ngayon. Ayoko na po, dala na po ako sa ganyan. Kaya, ayan, yun na lang pong number ko. Ikaw, Miss Baby, anong gusto mo? Bibigay ko yung number mo? Hindi. Pwede rin po, yes. ma'am. Sige, bigay mo na yung number mo. Pwede po akong makontak sa, din po yan, Smart, 0933-134-3989. Ulit po ulit, 0933-134-3989. Baby Pontavilla po. Do you have a globe number also? Miss Baby? Wala na po. Smart lang Okay, po. okay. And then, to be corrected, RV, son yung, ni Miss Treasure. Tama, Miss Treasure? Son Yes, yun, not yes. Smart. Saan yun? Saan? San number. 0922-874-8778. Yung po kasing globe ko, may dalawa po akong globe, pero sasabihin ko po next week. Pero yung isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Yung isa po kasi sa mga anak ko yun. Hindi na po kasi, yung dalawa ko po kasing SIM, hindi na po na-register kaya po sayang yung aking mga SIM, hindi na, ayaw na Anong magagawa ko? Kaya kumuha na lang po ako ng dalawa uling bagong globe. Yun po, ganon. Yung isa lang po ang bibigay ko sa inyo kasi po yung isa sa mga anak ko. Ganon. Okay po. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa paggawa ng acrylic rose flower beads. Ayun. Thank you very much po. Okay. Sana po kung magugustuhan po nyo yung business na yan, sabihan lang po nyo, tawagan lang po nyo si Miss Baby Yes. Pontavilla. Text and Ganon po. call. Ayun. At saka kahit naman po siya hindi siya makasagot kasi minsan po busy rin siya. Ako po, ayun, pwede po nyo akong tawagan din sa number ko na yan. Yes. No? Pero magbibigay po ako ng number ko na yan sa globe ko po. Hindi ko po talagang kabisado pa. Bago lang po kasi globe ko, yung dalawa. Sa isang linggo na lang po magkikita-kita naman kami ni Baby. Palagi po kaming nagkikita niyan, kaya okay lang po na siya meron siyang bahay sa
Giginto. Ako rin po meron doon sa Giginto, bahay kami. Kaya pwede po kaming mag-usap niyan sa Giginto. Subdivision ba yun sa inyo rin, baby? O Sarili pong subdivision? Opo. Oh, yes. Magsiservice lang po kayo ng therapy. Oh, yes. Ayan, nagte-therapy rin po siya. Kung gusto po nyo, kung po kayo na-stroke or gusto po nyo magpamassage, na lahat ng klase po, sabihin po nyo sa kanya na magmamassage kayo. Yun po. Pwede po kayong maservisan niya sa ganun bagay. Okay? Tinuturo ko din po yun kung gusto nyo magpaturo. Ayan. Yes. Hindi naman po siya maramot, very generous po siya sa pagganyan. No, hindi po siya katulad ng iba na maramot, kailangan magbabayad pa. Sus Maria Jose. Hindi mo na kailangan magbayad pa ganyan. Diba? Lalong-lalo na yung mga may community service at may mga organization na gustong matulungan yung kanilang mga kasama sa grupo. Sa barangay po. Yes, Yan. just Ano please po kami contact dyan? Miss Baby. Service. Yes. Okay po. Nagsiservice po siya. Basta po, kontakin mo siya. Kung hindi po nyo makontak siya, ako po kontakin nyo. Basta tungkol lang po dyan sa business na yan, no? Apo. Hindi po ako sasagot pag yung mga kung ano-ano sabihin sa Ako din po. hindi ba? Meron ba naman, iyan po kasi, kaya kami nagbibigay ng number, para lang po nyo malaman ang aming business, pero hindi po kung ano-ano. Kaya po ako hindi sumasagot sa inyo Kasi once na, kaya lang ako sumasagot sa inyo pag may mga text kayo sa akin at hindi ko naiintindihan, tatawagan ko kayo. Pero yung ako mismo ang tatawag sa inyo, hindi po ako sumasagot talaga. Ayoko po kasi po iba-iba ilang beses na akong Diyos ko. Hindi, akong ligawan talaga sa ganyan. Hindi po ako nakikipagligawan. Akasawa na yung ligaw. Puro naman kagaguhan. Ganon. Yun lang po. Basta yung business lang po, sasagutin namin. Basta't hindi business, hindi po namin sasagutin. Ganon lang po. Okay. Okay na po? Okay. Sana po nagustuhan nyo at sana kontakin po niya para po kayo makapag magdagdag ng business nyo. Ayan po si Miss Baby Pontabella. Kung saan po ang gusto ninyo, ang lugar, sige po, pupunta po kami. Okay po. Samahan ko po siya. Opo, maraming salamat po, Ma'am Karaluman and Ma'am Nova sa pag-guest ko po dito. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa Love Notes and Memories. At syempre, babalikan ni Miss Treasure yung mga letter sender na humihingi po ng payo. Narito na po si Miss Treasure. Okay. Galing po ito kay Teresa ng Batangas. Miss Treasure, birthday po ng boyfriend ko ngayon. Greet ko po sana siya. Kaya lang po, baka po di niya ako kausapin. Wala na. Galit pa po yata siya dahilan po sa nangyari na bisto ko siya sa nanliligaw po siya sa aking kaibigan. Ang sabi po ng kaibigan ko, ilang beses daw po siyang tinatawagan at kung ano-ano yung sinasabi. Sagot ko po, kaibigan ko yan. Bakit ako ang sasabihan mo ng ganyan? Hindi ako nakikipagligawan at ayaw kong makikipag-boyfriend sa kaibigan ng kaibigan ko. Kaibigan ko, yon. Ano po ang masasabi mo, Miss Treasure? Sagutin po kaya niya ako sa pag-call ko sa kanya. I-greet ko lang po siya sa birthday niya. Sa akin, pwede mo naman siyang i-greet sa birthday. Ngayon ba yung birthday niya? Sabi, ngayon? Okay. Pwede mo na siyang i-greet. Hindi naman masamang i-greet ang boyfriend mo. Kasi hindi pa naman kayo nagkahiwalay Hiwalay na, hindi pa naman kayo magkahiwalay. Hindi masamang mag-greet sa boyfriend. Boyfriend mo yun Okay lang, kahit na magkasakit, kahit na nagkahiwalay kayo, hindi kayo kahit nagkaroon kayo ng away at hindi naman ikaw ang may kasalanan, siya sinabi lang sa'yo ng kaibigan mo, hindi mo na yun kasalanan.
Kasi ang akin, kung ang boyfriend mo ay totoo at honest sa'yo, masasabi ko sa'yo na matino ang boyfriend mo kung ikaw ay sasagutin sa ganyang pag-greet mo sa kanya ngayon na birthday niya. Oh, happy birthday! Ano ba, sana sinabi mo yung pangalan ng boyfriend mo para dalawa tayo mag-greet sa kanya. Happy birthday! Kung ikaw ang boyfriend ni Teresa from Batangas, ayan, binabati ka rin ni Miss Treasure for your birthday. Wish you, ano. O ikaw, Miss Nova, batiin mo yung boyfriend ni Teresa. Yes, ano sasabihin ko sa kanya? Happy birthday. Happy birthday! Baka kasi hindi niya matawagan. Yes. Kasi daw baka hindi siya sagutin, baka daw magalit sa kanya. Bakit ka naman hindi sasagutin nun? Siyempre, ganito yon. Ito na lang ang palatandaan mo, ha? Sige, tawagan mo boyfriend mo ngayon or i-text mo. Pero mas maganda ang tawag. Sabihin mo sa kanya, happy birthday. Ganun lang sabihin mo. And then, ayun, o kaya i-text mo siya. O, yun. Pag hindi ka niya sinagot sa text or call, ayaw na niya sa'yo. I-block mo na siya. Yun na talaga. Binigyan mo na siya ng greetings, birthday greetings, and then siya naman ang may kasalanan, kaya kayo nag-away. Ilang buwan na ba kayo nag-away? 2 buwan na pala kayong magkaaway. Naku, tagal na rin, ha. 2 buwan na kayong magkaaway, pero 4 na buwan na kayong boyfriend. Boyfriend mo na siyang 4 na buwan, 2 buwan na kayong mag-aaway. Hindi, siguro naman, kahit papano boyfriend mo siya ng 4 months, siguro naman, para rin naman, siguro ma-pride lang yung iyong boyfriend, gusto lang niya ikaw ang mauna sa kanya, sige, sa birthday mo rin lang, i-greet mo siya, sabi mo sa kanyang happy birthday. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Siguro naman sasagutin ka niyan or i-text mo siya. Ganon. Kasi sa ating kasing mayroon tayong kanya-kanyang favorite at pinakamahalagang event or kuwan sa ating buhay. Ikaw, Miss Nova, ano ang favorite, ano ang iyong pinakamagandang event sa iyong buhay? Anong pinakamagandang ano ba tawag doon? Event or greetings sa iyong buhay, pinakamahalaga. Ano ang pinakamahalaga sa iyo? Siyempre, yung pinagpapasalamat ko na buhay pa ako. Okay. Iyon lang ang iyong pinakamahalaga. Magmula nung ikaw pinanganak, iyon ang pinakamahalaga mong buhay. Iyon ang pinakamahalaga mo sa iyong buhay. Of course, yung pagpapasalamat na buhay pa nga tayo, yun na ang sa akin. Okay. Ako naman yung taong may contentment talaga. Okay. Kung anong meron ako, salamat sa Diyos. Yun lang. Okay. Ikaw, Miss Baby, tanungin kita. Ano ang pinaka-favorite mo at pinaka-hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo? Karanasan ba yan? No, hindi naman. Yung pinaka-special. Special. Special sa buhay mo. Ano, ang pinaka-special mo sa buhay mo? Yun po, Magbuhat nung ikaw pinanganak. Ano ang pinaka-special mo? Special, kumbaga, di ba meron tayong special someone, special friend, special, ano pa? Sa akin po, yung magkakasama kami ng aking mga anak, dahil ako ay widow na, ang aking mga apo, pagka minsan-minsan po ay kumakain kami sa labas, maganda pong samahan, kumbaga. Pasalamat din po ako sa Diyos at ako ay malakas pa sa edad na 68. Nakakapagtrabaho pa po ako, nakakatulong po ako. Yung
makatulong sa aking kapwa na kahit papano ay kumikita sila na kahit lang po sa bahay. Okay. Iyon po. Okay. Napaka-generous si Miss Baby. Okay. Nakilala naman talaga. Okay, sa akin kasi, kung ako ang pinaka-importante sa akin ay yung ako'y isinilang, birthday ko. Kaya ako, pag ako'y binati mo sa birthday ko, kaaway kita, mamahalin kita nun. Kasi, iyan ang pinaka-importanting yung pinaka-importante sa akin, that is my special. Kaya nga, ang tawag ko dyan is special day. Wala akong pinaghahanda, kundi ang aking birthday. Iyan ang pinakamaganda sa akin sa buong month of April. Pinakamaganda yan sa akin. Basta April. May mga kaibigan akong April, paborito ko sila. Gusto ko sila kasi alam ko ang ugali nila. Halos pag ikaw April, pinanganak ka sa April, ang ugali mo, magkakaamuka kayo. At saka, alam mo, ang pinakamagandang ugali ng April, tapat yan. Very honest. Yan, ayaw niya ng sinungaling na tao. Hindi yan manloloko sa inyo. Very, very much. Hindi kayo at iibigin kayo na ng tunay. Hindi yan manloloko sa inyo. Ganon. Pero pag nagalit yan, mawala ka na sa mundo. Kasi wala na. Hindi ka napapansinin yan. Iba-iba ang ugali ng April. Pag ikaw ay kaibigan, best friend ka, kaibigan ka, kahit mag-away kayo, hindi yan nagagalit. Away-away lang yon. Pero pag ikaw ay hindi kaibigan, nakilala ka lang yan sa tabi-tabi, ay nako, kahit magpakamatay ka, hindi ka papansin yan. Makasalubong ka. Wala, parang ang tuod. Wala kang estatwa. Parang kang estatwa. Ganun ang Abril. Ikaw, Miss Baby, anong birthday mo? September po. Virgo. Ano bang katangian naman ng Virgo is... Mabait po. Bi- Pero po magalit. Virgo kasi is kuwan. Naninimbang yata yan No. Hindi. Okay ang Virgo, kaya lang yan namimili yan ng makakasama niya. Pero okay ang Virgo, lalo na't kung sa love. Yes, sobra. Sobra magmahal. Totoo, di ba? Wala na pong mamahalin. Di ba? Yung aking boyfriend noon, na naging asawa ko, na nasa kabilang buhay. Ay, pareho pala tayo. Yung boyfriend ko, naging asawa ko rin. Ganon. Kaya, hindi ka laspag Yung bang, malalaman mo yan, di ba? Sa itsura lang, kasi ang laspag kasi, pag napakarami mong boyfriend, na naging boyfriend, sabi ko sa'yo, kahit tumanda ka na, malalaman mo. Yung isa, dalawa, tatlong boyfriend, isa, dalawa nga lang, laspag ka na nun Ako po isa lang. Di ba? Yan ang maganda. Kaya ako, nasasabi ko na ako, ang naging boyfriend ko lang isa. Iyan na pa nang naging asawa ko. Hindi ako yung tipong, yung magkaroon ako ng boyfriend. Kung magkakaroon ako ng boyfriend, talagang mamahalin ko talaga ng husto. Pag nagka-boyfriend ka, dapat love mo. Kaya mo lang magalit ka sa boyfriend mo kung talagang sobra-sobra na. Di ba? Ganon. Pero, oo, ang April is stubborn. Ako naman, naniniwala ako na stubborn ako talaga. Pero, once na nagsalita ako, intindihin mo. Kasi, pag hindi mo inintindi yung sinasabi ko, hindi tayo magkakasundo. Di ba? Opo. Ganyan. Ikaw, Miss Nova, ano ugali mo? Sige daw. Ako, ugali ko? Totoo, ha? Yun, totoo. Oh. Mabait ako, pero pag nagalit ako, hindi mo halata. Iipitin kita. Yung totoo. Yun totoo. ako Oo, timbangan niya. Ako. Oo, naman. Yes. Bakit may naman pa? Kasi alam mo, pag ikaw, Yes. sasabi mong naman, hindi totoo sigurado? yun. Oo. Hindi. Sa psychology, Sigurado. ganon. Ako
nako, wag mo. Sigurado naman. Oh, Kahit na Borrego. sa mga gumagawa ng horoscope, hindi mo bait yan. Silent type lang siya. Na magmahal. Ayan. Magmahal. Yan kasi, oo, yan, ang kanyang, anong iyong cancer ka, no? Minsan Gemini, minsan Cancer. Kaya nga gulo-gulo utak niyan eh. Uy, grabe naman. Gulo-gulo yan. Ganyan-ganyan. Ibig sabihin, kasi Gemini siya, naninimbang yan palagi. Yes. Ayaw, True. sabihin mo Yes, sa true. akin yung totoo, kasi alam ko ugali mo. Yan. Oo. Ano to, banatan? Hindi, ano yung Sorry ito to say. Hindi kasi nasa Yes. psychology yan. Alam mo ba yon? Pinag-aaralan yan. Kaya na sinasabi ko sa'yo yung ugali mo. It's just like Kaya, yes. ano? Just learn to say yes Ano? or no, ganon. So, ganon ako sa mga friends. And then, masyado... Siyempre, mga ngatuwiran ka, hindi ka lang puro Yan yes. ako na careful ako or aware ako dun sa mga tao na baka ma-hurt ko sila. Ayun ako. So, medyo, medyo, what do you call that? Talagang naninimbang. Slow moving. Parang tinatansya ko yung kausap ko muna bago ako magbitaw ng salita. Ako yung tipong hindi pa bugso-bugso. Ako yung tipong dahan-dahan lang, ganun. Pero, surely, bigla. lovable ako. Kaya nga, si Miss Treasure, kapag, blah, 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 I love you, hindi friend. Hindi ako nagsasisigaw ako. Hindi naman ako ganon. Hindi ganon. Like, example. Hindi ako ganon. Kahit nga, wari, boyfriend kita, nag-away tayo. Yes. Hindi ako nagagalit. Kahit na anong gawin mo, hindi ako nagagalit. Basta mag-usap tayo, mahinaon lang. Ganon lang, di ba? But anyway, mga kaibigan, hindi po kami dito nagsasalpukan. Hindi nagmamahalan naman kami. Oo, hindi. Yung ugali lang po. Yan lang pong mga isa't isa. Yes. Pero ako po talaga, totoo yung sinasabi ko. Ako po talaga ganon. Hindi po ako yung plastic. Hindi po ako ganon. Kaya pa nga po sinasabi ko sa inyo, stubborn ako. Pag ako'y nagsabi, totoo yon. Pag sinabihan kitang ganyan ka, totoo po yon. Hindi ako natatakot sa iyo. Kung magalit ka sa akin, totoo naman. Yun po yun. May kanya-kanyang katangian po ng tao. At kung halimbawa, mayroong weakness ang isang tao, kailangan naman natin yakapin pa rin. Di ba? Oo naman. At saka ako po, sa mga kaibigan ko, basta't kaibigan ko po hindi, nasasabi ko po yung mga ayaw ko sa kanila, pero mahal ko po sila. Hindi po katulad nung nakilala lang kita sa labasan, tapos nagnakaw ka sa akin, hindi ka na mahirap, ayaw mo magsaoli ng aking gamit na napakagaganda. Nako, malilitikan ka po sa akin. Hindi pwede yon. Pero kung kaibigan talaga kita, kamukha ni Miss Nova, nanghiram siya sa akin, hindi niya sinoli, okay lang, kasi kaibigan ko siya. Opo. Pero, pag ikaw hindi, pero ikaw, pag yung napulot lang kita sa isang tabi, at ikaw niloko mo ko, nagyabang ka sa akin, hindi mo sinosoli ang gamit ko na hiniram mo, kasi wala kang pambayad nun, at wala kang ibibili, sasabihan talaga kita palagi, hindi ko yun makakalimutan talaga, sasabihin ko kanino, kung kanino sasabihin ko, at totoo naman kasi, wala akong magpa-lie detector test pa tayo kung gusto mo ako, walang problema sa akin. Basta ako, ang sinasabi ko sa'yo, pag kaibigan ko. It's just like this, Miss Treasure, kapag hiram-hiram. Oo. Ibigay. Oh, yes. As simple as that. Oo. Ayan, masasabi niya, kaya ako hindi nahihiya, hindi ako natatakot dyan. Kung ano ang tagal na namin magkasama, 15 years na ba tayo? 16. 2010. 2010 pa kami magkasama niyan, Away, nagkakaaway kami. 2012 yata yun. Tapos nito na lang po, 2023. 23, nag-away po kami niyan. Ako po talaga hindi bumabati. Kasi po, siya po kasi palaging may kasalanan. Ganon yon. Okay. It's just like this. We argue, but we love each other. Oo, totoo yun. Mabait naman po si Miss Nova pag ako'y nagsasalita. Hindi po siya kumikibo. Ite-text po niya ako,
second day na. Hindi ko rin po siya sinasagot. Nag-block pa yan. Binablock ko po kasi siya, naiinis ako. But there's something good. There's something good kay Mr. Asher, even though sobrang prangka yan. Ano to, reveal time? Mayroon, matulungin siya, ganyan. Nakikita na naman niya yung mga nangangailangan, and then, yun ang maganda. And then, pag nagalit yan, mga ilang araw lang naman, kapag sinabi mo, hi friend, hello friend, babatiin ka na yan. And that's good. Oo. Ganun lang po naman kami ni Miss Nova. Yes. Pero talaga po, yung magmula nung kami nagkakilala, hanggang ngayon, twice pa lang po kami nag-aaway na matitindi. Hindi tayo nag-aaway. Oo, sa bagay. Hindi po away yun sa amin eh. Argumentation lang. Oo, hindi ko na po talaga siya binapati para pa hindi lang ako makapagsalita ng hindi niya magustuhan. Kaya po ganon. Okay. Pero nagmamahalan po kami talaga niyan. Okay, so anong payo mo naman dun sa mga tao na medyo hirap mag-adjust sa mga kaibigan like that? Kasi ako, kasi yung ugali ko nga, basta ang gawin ninyo, yung wag lang muna kayong kumibo. Kasi pag galit po tayo, kung ano-ano po ang masasabi natin masasaktan lang po ang ating kaibigan, lalo na kung best friend natin, di po ba? Ako po, kahit pag po hindi ko kaibigan, wala akong pakialam kung masaktan kita. Dahil i-broadcast po talaga kita. Hindi po ako takot. Ba't ako matatakot? Ang akin, yun tama lang po. Kaya kahit tayo magharap sa Senado, kahit tayo magharap kung saan, hindi po ako takot. Okay. Lalabanan po talaga kita. Ikaw ang mapapahiya. Basta't isoli mo lang ang kwintas kong maganda. Okay, baka magtalsi ka ng dulo natin dito. Okay. Kailangan next letter sender po. At narito pa rin po ang payo ni Miss Treasure. Hello! Ay, friend. Ang akin pong grabe po ang aking friend na ang ugali po ay pag po siya ay nagagalit sa akin, wala po siyang ginawa kundi magchismis. Inggitera po kasi, kaya po ako ay nagagalit sa kanya. Narinig ko nga po sa kaibigan niya na hindi na dapat siyang hindi na dapat siyang isama sa grupo. Ano po ang magagawa mo do? Ang masasabi mo sa ganon? Sa akin po kasi, kung naman po talagang hindi na siya karapat-dapat sa grupo at wala na siyang alam kundi magchismis, hindi po, kasi po siyempre pag nasa grupo kayo, magbi-meeting kayo, di ba? Kung lahat po ng nalalaman niya, lahat po ng nasa loob ng ating compound or sa ating meetingan or sa ating group, ikwekwento niya sa iba, hindi po maganda yung ganon. Chismosa po yung ganon tao. Chismosa, inggitera, hindi po magtatagal sa mga ganyang ugali yan. Dapat po kasi yung mga ganyang klase ay kung ako iiwasan ko na lang po. Ayoko po kasi ng taong chismosa, inggitera. Ano ikakainggit mo? Kung ikay naiinggit, di arukin mo yung gusto mong arukin, di ba? Hindi naman po pwedeng aarukin mo yung hindi naman dapat, di ba? Kung ikaw kasi hindi mo maaarok yung napakataas, wag mong arukin talaga. Hindi mangyayari yung gagawin mo sa iyo, di ba? Ganun yon. Ikaw, Miss Nova, anong gagawin mo sa inggitera at saka sa chismosang tao? Di ipagdasal mo na lang, di naman pwedeng putulin yung kanyang dila. Dahil alam mo naman talaga, may mga matatalas ang dila. Parang kutsilyo yan nakakasakit yan di ba? Ganun, pagdasal mo lang talaga na sana ay magbago. May kasabihan nga tayo, love your enemies, di ba? Ako hindi. Love your enemies, sa pamamagitan ng pagdadasal na lang. Pagdadasal ko na lang siya pero hindi ko lala. Ano yung pagdadasal mong mawala na? Oo. Okay, but anyway, Miss Treasure, sabi ni Miss Gansi Pabalazzi, yes, likewise, kaya ang birthday ko last March 3 kasi kasama ko ang special friend na si Friendship Paraluman. Thanks again that you treat me on my special day. Ayan, wow.
Ay, thanks to ikaw talaga. Okay lang yun. Wala namang masama sa akin yun. Ang dami mo namang naitutulong sa group. Ikaw ang maraming naitutulong sa group natin. Kaya naman ako, binibigyan din kita ng kahit papaano, ng ganyan. Kaya sabi ko sa iyo, maraming naitutulong ka sa akin. No problem, no? Kaya thank you. Ha? Ganun. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa programang Love Notes and Memories with Miss Treasure. Okay, my friend po kami masyadong plastic. Parang lahat ng bagay alam niyang gawin. At isa pa po, di siya honest, kapal po talaga ng mukha. Kaya po, di po siya magtagumpay. Puro panloloko sa kapwa ang alam niya. Alam mo po, yung mga ganyang klaseng tao na puro panloloko, puro panloloko, pagyabang at plastic na tao, hindi po yan aasenso. Tingnan mo po yung mga taong mga plastic, mga sinungaling, hindi po umaasenso. Maging humble ka lang po, huwag ka po masyadong mayabang. Alam mo po, kung meron ka, o wari po, mayamang ka, alam na po ng tao yun. Kahit hindi mo na po kailangan sabihin yun. Kasi po, alam na ng tao na ikaw ganito, wealthy ka, ganito. Alam na po yan. Pag ikaw kilala ka nila, alam na po nila yan. Kasi, hindi ka po kasi nagyayabang. Mas maganda nga po yung ganun, hindi ka mayabang, you're humble. Gusto ko yung ganun tao. Be humble na lang po. Yung iba po, kung alin yung walang pera, yun ang mayabang. Ba't po ba kaya kayo ganun? Hindi naman, pinagtatawanan lang po kayo ng tao. Pag po kayo mayabang, wala naman kayo. Pagtatawanan lang po kayo, sasabihan pa sa inyo, ang yabang-yabang, hindi na nahiya, wala naman siyang maitulong sa kapwa. Sino po ang mahihiya? Ikaw yon. Kaya po mahirap po yung taong masyadong mayabang, masyadong kinikwento mo yung buhay mo. Ba't po kailangan ikwento yung buhay mo? Hindi naman po kailangan ikwento ang buhay. Nalalaman po yan ng iba. Lalo po kung taga roon sa inyo, nakakuan, kilala po kayo. Yung iba lang po talaga tahimik. Hindi lang po nagsasalita kasi alam mo po ngayon, mamaya yan, hindi ka makakapunta kung saan-saan, kailangan may bodyguard ka pa. Kahit naman po ako, ayoko nang may bodyguard. Kung po pala may ka-date ako, may bodyguard ka pa. Tapos magpupunta ka sa ganito, magpupunta kayo sa malamig na lugar, may bodyguard ka pa, nalaman na ng buong tao. Diba? Mas maganda na lang po, tahimik kayo para walang magsabi sa iyo na okay ka. Ay, ganito yan. Basta, wag na lang po kayong magsasasalita. Miss Nova, anong masasabi mo doon sa letter na yon? Kailangan kasi ang tao is full of humbleness kasi habang ikaw ay nagpapakumbaba, lalo kang iaangat ng Diyos, gano'n. Hindi mo na kailangang ipagmalaki ka anong mayroon ka. At kung sa tingin naman, yung tao ay tingin mo lang na medyo mayabang, ganyan, pero hindi naman, siguro mas maganda na kilalanin mo ng mabuti. Don't just judge, kasi mahirap din yung judgmental. Huwag kang judgmental, ika nga. But syempre, maganda rin talaga yung mapagpakumbaba ka na kahit na sinong kaharap mo ay hindi ka magyayapang. Okay. Meron nga ganon. Pero yung iba kasi, alam na nawala, puro yabang lang. Nakakahiya yung ganon. Di mas maganda man sabihin mo, ay wala, be humble na lang. Kasi maraming nakakaalam na nakikita naman po yan sa itsura mo, sa how you look, how you dress. At saka lahat po ng mga, makikita mo po ang tao pag meron. Sa itsura lang yan. Yes, pero Miss Treasure, meron din mukhang pulubi na meron talaga.
mayroon, wala. Ibig sabihin, hindi lang nakikita din sa pananamit minsan kung anong meron. Pero sa pag-uugali, makikita mo kung ano yung tunay na pagkatao ng isang tao, di ba? Oo naman, nakikita yan sa ganyan. Kasi yung ibang ganyan na kunwari pulubi siya, kung gano'n. Ganun talaga gusto niyang style. Ganun talaga siya. Tsaka wala siyang trabaho, nandoon lang siya sa bahay. O, paano naman siya mag-aayos? Nasanay na siya nung ganun. Kung farmer siya, ang farmer is okay. Alos ng mga farmer dito sa atin, iyan nga ang para tayo kumain. Yan ang dapat natin binibigyan ng pagpapahalaga ang mga farmer, di ba? Kasi kung hindi diyan sa kanila, hindi tayo kakain, wala tayong makakain. Yan yon. Kaya ako, yung mga ganyan, talagang natural na hindi naman, wari farmer, ibig sabihin, necktie ba sila doon, mag-aamre? Hindi naman. Pero yun talaga, ang mga nakikita kong ganyan, mga farmer na talagang mayayaman ang mga farmers. Yan talaga yan. Yes, at nakakapagtapos pa sila. Oo, may mga doktor sila. Oo, pero ang suot nila is kuwan lang. Kaya hindi nasusukat sa kasuotan ng tao. Kasi minsan, sasabihin ng isang tao, wala ako, mahirap ako. Pero take note, may mga tao na kunwari walang-wala siya, mahirap, pero mayaman din pala. Pero ang mayayaman, hindi nagsasabi ng gano'n. Kaya nga. Hindi yung ganong salita. Yes, no. yes, kaya hindi. nga. Hindi yan magsasabi ng gano'n. Kaya hindi mo makikita doon sa pananamit, sa pananalita. Kasi sometimes din, may mga situation kasi na ganito. Nagaling siya sa hirap, nung umangat siya, parang ayaw na niyang bumaba, gusto niya, ipagyabang na lang niya kung anong accomplishment niya. May mga situation, so, depende sa sitwasyon, depende sa kinalakihan. May mga tao na ayaw nang balikan yung kahirapan. And that's reality. Siyempre, ako man yun, nanggaling ako sa hirap, ayaw ko nang balikan. Ba't ko babalikan yun? Ang hirap yata ng mahirap. Diyos ko, wala kang makukuha kahit na ano. Mas maganda na yung hindi dito na ako. Oo. Ngayon kasi buwan ng kababaihan ay, siyempre babatiin natin lahat ng kababaihan. Oh, yes. Okay. Dahil tayo, nagsimula tayo noong unang panahon kasi, mga typical housewife lang yung mga kababaihan, nasa bahay, nagluluto, nagsisilbi sa asawa. Pero ngayon, very proud ka na katulad ni Miss Treasure, marami resources, di ba? Maraming nagawa at magagawa pa. Like Miss Baby, nagtatrabaho pa rin until now, di ba? Yan ang pwede mong ipagmalaki, di ba? Na, yes, naghahanap buhay tayo, hindi lang para sa sarili natin, but sa mga mahal pa rin natin sa buhay, di ba? Oo naman. Pinutuloy ko, Miss Treasure. Okay. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga kaibigan, dito po sa Love Notes and Memories. At syempre, mayroong pa ba dyan, Miss Treasure? Ito. Ay, nako. Miss Treasure, text ko po boyfriend ko kasi po, yung friend po niya nagpunta dito sa akin at sinisingil ako po ng utang ng boyfriend ko daw po sa kanya. Magkahiwalay na po kami ng boyfriend ko. Ano po ang masasabi mo doon, Miss Treasure? Ay, Diyos ko. Ano yun? Nasa mid tuloy ako. Nagkahiwalay na sila ng boyfriend niya? Oo. Sorry? Oo, ayan. Ako naman, huwag mo naman akong paubuhin. Mamaya. Makisama ka naman. Makisama ka naman. Huwag mo naman akong paubuhin. Ano ba sabihin ko? Nakakalimutan ko tuloy sa sabihin ko Kung yung boyfriend mo, hiwalay na kayo, tapos nag-utang sa friend mo, tapos ang sabi niya sa iyo, singilin. Aba, kapal ng boyfriend mo. Oo, napakakapal. Pero kung ako ikaw, hindi ko babayaran. Bigay mo yung number niya at yung bahay niya para yung friend mo yung sumingil sa kanya.
Kung may asawa siya, o di mas okay. Malalaman ng asawa niya. Hindi ikaw ang mananguble naman doon. Bakit ipapasa niya sa kanya yung kanyang obligasyon sa friend mo? Eh siya may utang nun eh. Bakit ikaw ba may utang? Eh nako, alam mo po, lahat ng mga ganyan, huwag mangyayari sa akin. Dahil po, papaskil ko dun sa inyong bahay. Magpapagawa ako ng tarpaulin. Tsaka ilalagay ko talaga dun. Magmula ron sa gate ng subdivision, kung nasa subdivision kayo, lalagay ko yung tarpaulin tapos sa bahay nyo. Gagawin ko po yun pag gago kayo sa akin. Pero wala naman po kasing nanggaganon sa akin. Kaya po ako'y okay lang. Tsaka ako naman po mabait naman po akong magmahal sa inyo. Hindi naman ako katulad ng iba. Lahat po ng mga bayaw ko, mga hipag ko, mababait po yan sa akin lahat. Pati po ang lalong-lalo na po ang aking manugang. Ano ba yung tawag niya? Biyanan. Ay, napakabait po sa akin. Mahal na mahal ko po yan. Totoo yan. Ako po kung magmahal, totoo. Hindi po ako nagmamahal ng mahal-mahalan. Hindi. Kahit sa kaibigan po. Gago na yung kaibigan ko, minamahal ko pa eh. Ganun po ako. Ganun po ako magmahal. Lalo yan si Nova, tinan mo naman po yan. Bisit-bisit na ako dyan. Mahal ko po yan. Kahit ganyan yan. Mahal ko po yan. Loko-loko rin po. Thanks God at may nagmamahal ka rin sa akin. Totoo. Ayan. Alam ni Miss Baby yan. Ang gali ko, di ba, Miss Baby? Yes po. Kaya ganon. Ayun. Ano masasabi mo dun sa letter na yon? Hindi mo na naman alam? Ako po ba? Yung uta? Oo. Kung iba kasi ang bigay, iba rin yung sa utang. Pero Okay. kung boyfriend naman niya yan, Yes. pwede naman nilang pag-usapan. Kasi Magkagalit nga sila eh. Nagkahiwalay Kaya na nga sila. In a problem kasi, there's always a solution. So, pag-usapan muna nila muna bago maayos ang lahat, di ba? Yun lang naman ang solusyon dun eh. Ganon yon. Ikaw, Miss Baby, ano yung sasabihin mo sa kanila? Inutangan? Yung inutangan siya. Inutangan. Ano Oo. po? Inutangan ng boyfriend. Boyfriend niya, inutang, yung may kailangan ng pera yung boyfriend niya, inutang dun sa kaibigan niya. Tapos ako siya, magbabayad. oo. Ano ang masasabi mo doon? Magpapagawa din po ako ng tarpaulin. Wala akong kaalam-alam eh. Oo nga. Kahit kakausapin ko siya, Oo. hindi naman Magbabayad. asusundin, hindi magbabayad. Oo. O kaya, Magpapagawa pabarangay ka ko talaga na lang. ng tarpaulin. Punta na lang Oo. tayo sa barangay. Oo. Boyfriend mo nga yun eh. O, kahit Hindi, hiwalay na nga sila eh. Oo. Di, mas maganda yun. Di ba? Tama yung tarpaulin. Kahit sa barangay, lagyan mo ng tarpaulin. Hindi mo sasabihin yung ganito, mahal na mahal kita, pero kailangan ko na magtirik ng kandila. Ay, ano Kasi na may lang. others kasi, nagko-curse sila, di ba? Which is Oo. wrong naman. Kandilang itim pa nga. Oo nga, hindi nga. Diba? Hindi, ako Pero talaga hindi ganun naman- din. Okay na po, bahala na ang Diyos sa kanya. Yeah. Kaya nga, oo. May Talaga. karma din po yun. Pero Oo. pwede pa rin pag-usapan, yon. Kung hindi man kayo-kayo lang, sa barangay tama ka doon. Barangay na lang po. Mm-hmm. At bahala na po ang Panginoon sa kanya. Pagdasal na lang natin, liwanagin ang kanyang isipan. Okay. At makakapagbayad dun sa Yes. dapat bayaran. Oo, ayan. Eto, may tanong pa. Miss Treasure, alam mo po ba kung ayaw tumayo? Ano po ba ang pagkain na dapat kung ayaw tumayo? Nako. Tumayo ang alin? Galing po ito kay Dave ng Bacolod. Dave, ikaw talaga. Ang pwede mo pong kainin is saging. Ang ganda po yan, saging. Kasi po rich in potassium yan. So, watermelon, salmon, yung mga ganun pong pagkain. Watermelon, ganun po. Carrots, pwede po kayong kumain nun. Maganda po iyan. Para po lumusog ang katawan niya. Tsaka dadami po iyan. Ganun po. Good for the hormones yan sinasabi mo. Yan. Ganun po yan. Tapos po, lahat po ng pwede niyong kainin, pwede naman po. Wag lang po kayong kakain. Pero papaya po is okay. Sinasabi po nyo, papaya hindi po maganda. No, papaya po is okay. Maganda po. Dark chocolate. Dark chocolate po.
lakas po yan. Ayan, makatatayo po yan kung gusto. Pindot-pindotin yan. Ano pa sabi, baby? Di ba, baby? Para lang... Punta ka na lang sa akin at itutuwa. Alam ko rin yun. Alam mo ba yun? Alam ko yun. Gusto mo? Para tayo magkakaroon ng ganyanan. Okay yun. Para yung asawa mo Tuturo ko sa asawa niya. Oo, siyempre. Yung asawa niya, yung tuturuan mo. Punta naman sa iyo yung Hindi po asawa ako niya. ang Oo. gagawa. Asawa Kaya, niya. tama, ganun yun, no? Yun. Kaya sabi Pero, ko, pumunta kayo sa akin para maturuan sa asawa niya. Lalo po yan titigas. oo, totoo yun. Okay. Yan alam ko yan. Oo. Mayroong, dito, mensahe si Miss Ganzi Pabalatsi. Suki si Ma'am Gansi. Yeah. Ah. Natouch naman ako sa sinabi mo. Naiyak tuloy ako. You're just a good friend to me. Ayan. Naiyak dahil. Hindi, totoo naman ako doon. Ako nakakaaway ko yan, nagagalit ako dyan. Pag mali siya, nakagalitan ko yan. Alam niya yun. Pero alam niya na ako naman ay matapat. Hindi ako yung, pag may kasalanan siya, sinasabi ko, wala akong pakialam, kung malaman ng iba yon, sinasabi ko yung mali niya. Siya naman, alam mo, pag yung, tsaka ang gusto ko dyan, yung ba, kinakagalitan mo na, si Gangsi, kinakagalitan ko na yan, tapos, galit na ako niyan, ha, sabi niya sa akin, friend, pahiram naman ang gown mo with matching shoes, natatawa ako. Doon ako natutuwa sa ugali mo, Gangsi. Totoo yan. Okay. Totoo yun. Saan yun? Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa Love Notes and Memories. Okay. Ano na? Okay. Okay. Miss Treasure, program nyo po, intellectual and educational. Thank you. Sino ba ito? Thank you, Mayor Castillo ng Laguna. Thank you. Yan ang nasa libro po at nasa lecture sa school. Tama po yan. Alam po namin na talagang nag-aral ka at pinag-aralan mo ng tunay yan. At yung iba po kasi, tanungin mo, hindi ganun ang salita. Kaya po halatang halata, pag nag-aral ang tao, totoo po yan. Kaya po kami, tuwan-tuwa sa iyo. Kaya po, yung sinasabi mo po sa amin noon sa telephone na merong nagsasabi sa inyo na ang bastos nyo, hindi po kayo, siya po ang bastos, hindi kayo. Sa bagay, thank you. Kasi po, kung nabubastusan siya sa sinasabi ko, wag siyang manood. Diba? Ganun lang yun eh. Ikaw ang plastic at bastos. Okay? Ako, pinag-aralan yan. Ha? Intellectual yan. Thank you nga. At educational. Kung ikaw ay magsasabi sa akin ng bastos yung aming pinag-uusapan, ikaw siguro mas bastos. Diba? Wala kang pinag-aralan. Di ba? Okay. Huwag kang babastos-bastos sa akin at malilintikan ka sa akin pag sinabi mo sa akin harapan. Wala kang kawawa ka. Ganun. Okay, so medyo kakapusin na tayo sa ating oras. Baka may gusto ka pang batiin, Miss Marami. Director. Yung kuha namin. Okay. Babatiin ko. Sige. Ulitin ko po, dun sa mga interesado po na magpaturo kay Miss Baby Fondavella, ang smart number is 0933-134-3989 and the SAM number of Miss Treasure is 0922-874-8778. Ayan. At syempre, medyo pansamantala na rin kami mamaya-maya na magpaalam. Baka may batiin ka dyan, Miss Treasure. Oh yes. Babatiin ko. Alvin, pakiko naman. Babatiin ko po ang Dynamic Lovers Group Officers namin. Yung akin pong group to ng Dynamic Lovers, please Arvin. Louie Mata, co-founder, editor-in-chief. Dr. Jun Tan, Vice President Advisor, Pro. Doktora Isabelita Roquero,
Chairman of the Board, Ed Heron, Assistant Vice President Advisor, Ellen Browser, Vice President External Affairs, Lorna Mata, Vice President Internal Affairs, Engineer Alex Bautista, Auditor Advisor, Therese Maris, Treasurer, Beng Bitara, Assistant Treasurer, Karen Claricia, Secretary Admin, Evelyn Nicolas, Assistant Secretary, Ellen Payungayong, Head Admin, Okay. Gloria Despabeladero, Head Moderator, Dr. Raysen Katapang, Advisor, Larry Maribeth M. Flores Nel, Advisor, Head Moderator, Head Creatress, Ems Montelagre, Melody Sanchez, Assistant, Gansi Pabalachi, Creatress, Bert Maturan, Admin, Ed Heron, Edwin D. Rodel, Maruha, Admin, Emma Di Mayakyak, Admin, Alice Dolorito, Advisor, Jen Ray, Admin, Baby Pontabella, Admin, Miriam Nunez Pancho, Moderator, Noli Tuason, Moderator, Ami, wala na. Okay, Yan so, po ang aking lahat na, wala pala, hindi pala nilagay. Okay, kasi kinakapos na tayo ng Okay. So, Okay, yan na. Yan po ang aking mga group ng Dynamic Lovers, at maraming salamat po kay Baby Pontabella sa aming naging guest po siya ngayon. Sana po ay kontakin po nyo kayo siya kung ang gusto po nyo at interesado po kayo. Maganda pong business yan. Pero kung gusto rin po nyong mag-business, kontakin rin po niya siya, wala pong problema. At iyon po lahat ay magagawa niya kung lalo po sa mga kasalan, birthday, yung mga ganon, or any event. Ganon po ang mangyayari. Kung ano pong gusto niya. Maraming salamat po. At okay na po. God bless. Okay, maraming salamat po. Ako po si Nova Season. At syempre, ito na po yung pagkakataon na inaanyayahan ko rin po kayo bukas sa aking programa. Pag-usapan natin magandang buhay. God bless you all. Okay, Miss Baby. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito. Sana maulit-ulit. Ma'am Treasure and Ma'am Nova. Okay, Thank you very so much. thank you so much.